Inaabot ng di bababa sa 2 taon para tuluyang mabuo ang agarwood sa mga na-inoculate na lapnisan. Dahil matagal na itong ginagawa nila Joel, ang ilan sa kanilang mga puno na-harvest na ng grupo. Alam ni Joel na iligal ang hanap buhay na ito. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagputol o paghamak ng mga puno sa kabundukan dahil sa mahalaga nilang papel sa kalikasan. Gubat ang pinagmumula ng sariwang hangin at tubig at tirahan din ng di mabilang na hayop. 6 hanggang 12 taon ang parusa sa sinumang lalabag sa batas at aabot sa 1 milyong piso ang multa. Gayunman, naniniwala si Joel na kayang iangat ng agarwood ang kabuhayan ng mga mahihirap sa kanilang lugar, na karamihan ay mga katutubong nagsasaka lamang. Anong masasabi mo sa mga pupuna dito sa ginagawa niyo? Hindi naman po massive po yung aming pag-harvest po. Dito lang po ako makatutulong sa kanila ng ma-elevate po natin yung kanilang income. Ngayon, part na po ng advocacy namin ng aking kagrupo na i-encourage po namin sila na magtanim ng marami. Paano kung sabihin, ba't hindi niyo nalang hintayin yung mga itinanim niyo? Imbis na yung mga puno sa gubat ang kinukunan niyo. Kailangan din yun, sir, na itatry natin sa wild para malaman din natin na may value yung tinatrabaho natin. Need natin magkaroon ng sample for market po. Mula sa bundok, ang naipong agarwood ibinaba sa bayan. Dito naman pumapasok ang mga lokal na buyer kagaya ni Dante. Isa lang yung konta ko dito kasi ayoko ma-involve sa pasa. Si Dante ang bumibili ng agarwood na ibinababa mula sa kabundukan. Ito. Kinikilatis muna ang quality ng produkto bago magkasundo sa presyo. Si Dante rin ang may contact sa malalaking buyer sa labas ng bansa. I sent it up. This one. Mga banyaga kasi ang bumibili ng halos lahat ng agarwood na galing sa Pilipinas. Nag-aalala ka pa ba, halimbawa, nagpupunta ka sa ganitong lugar? Wala namang issue, sir, kasi una-una yung mga locals dito mababait. Paano yung mga pulis? Mga local authorities? Dito kasi halos sila magkakilala. Kumaga, protected din yung kakilala ko dito.